Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ni Allah, ako ay nagpapakupok laban sa sinumpang si Satanas. At sa ngalan ni Allah, ang mahawain at ang mahabagin, naway ang pagpapala ay sumakay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang kasamahan, at sa kanyang mga tagasunod. Muli, mabati kami sa iyo sa inyong lahat, ng magandang hapon at kapayapaan sa inyong lahat. Alhamdulillah, salamat kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng pinalo. Magandang hapon po sa inyo. Dito po sa Pilipinas ay alas 4, pasado na po. At magandang paksa natin ngayon. Oo, maganda. Siguro, introduce muna natin, no? Dito po ang kape, talakayan. Itanong mo kay Soriano, sasagot din si Harashid. Ngayon, ang paksa na tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa ano ang pangalan ng Diyos. No? Kasi lilinawin natin yan para malaman natin, ihimay-himay natin kung ano nga ba yung talagang pangalan ng Diyos, hindi yung kung sino-sino yung tinatawag eh. So, nagkakaroon ng kaguluhan sa isipan ng mga tao. No? Kaya, lilinawin natin yan. Kasi may iba't ibang tawag ng tao sa partikular halimbawa sa mga kaiba-ibang mga pananampalataya na pinatawag na Kristiyano. Kasi sila mismo nagtatalo eh. Nakagulo eh. Anong pangalan ng Diyos? Kung hindi sana nagkakagulo, hindi na dapat nakaliwanag ng bawat isang mga pangalan. Iisa na lang yung tinutumbok nila. Ngayon, palibasa ngayon tayo ay nasa programa. Itanong mo kay Soriano, sasagutin si Harashid. Dito sa kape, talakayan. Meron tayo gustong iparinig. Bakit natin tinatalaki yung mga bagay na ito? Tingnan nyo, yung sa kasi pumupuna eh. Bakit kayo ganyan ang mga palapas ninyo? Mapapitos kay Kaeli, hindi lang kayo gumawa ng sarili. Dali lang ho, particular ito sa patungkol kay Kaeli po, yung mga pinagsasabi niya sumasagot ng mga. Bakit? Siya pa, hindi lumabatigos. Hindi naman pagbabatigos ng personal niya sa amin. Tama. Aral lang po pinag-uusapan dito. Paglilinaw. Bakit pag siya po muna? Tama. Pag tayo po muna, mali. Mali. Pagbira, one-sided lang eh. Hindi makatarungan. Close-minded eh. Ang dami yung nagagalit sa atin sa mga comment na kagayon pa man, natutuwa ko kasi aminin nyo, nanonood ko kayo, na-apekto nyo kayo. At alam ko, nanggigigil kayo sapagkat wala pong nagtatanggol po sa mga pangatwirang narinig mula sa akin. Iba dyan, naghahamon ko, no, ayaw naman pumunta rito, ayaw naman magpapunta, ayaw magpakita, nagtatago na. Welcome naman. Welcome. Kami po ngayon, masasabi ko namin ngayon, mas open po kami sa lahat. Wala pong ibang reliyon na dito meron sa Pilipinas na ganito po, handang-handang makipag-iusap. Ganon si Kaeli nung nagdagdak noon eh. Handang harapin ng kahit sino eh. Inimbitahan na, wala na. Oo eh. Tapos pandang uli, nung may naghahamon na sa kanyang mga ang palusot na ngayon, kailangan puno ka para harapin ka. Eh dati hindi naman puno yung pinagharap niya eh. Pati nga bata, pinatulan niya eh. O ngayon, hindi na po siya, wala na siyang mukhang may harap. Hindi po totoo na talagang handa po siyang makipag-usap kahit kanino. Pero po kami paririnig. Buksan natin ito ha. Pakinggan nyo ito. Sana mapamarinig sa ating ito, tinip natin ito eh. Nasa YouTube ito eh. Pero ito yung highlights yan. Sa pangalan, ito yung sinabi niya. Tignan natin na bagay-bagay. Okay. Para karoon ng linaw sa kanila kung ano yung sinabi. Pakilapit mga ulit, pakilapit mga camera. Ulitin natin, ulitin natin. Para marinig, para maano, no? Ulitin natin.
tuloy. Pakilapit mo nga, camera man o camera girl. Nakalapit mo ha. Para mabigyan linaw. Para marinig nila kung ano ba yung sinabi. Nakita mo yung pangungutya ni Kaeli? Sabi niya, sabi ng iba, Jehovah. Sabi ng iba, Yahweh. Sabi ng iba, Allah. Allah, lagot ka. Allah, mali kayo. Kita mo pangungutya ni Kaeli sa salitang Allah. Sa malino na pambabastos. Sumasagot lang kami. O, patutunayan namin na talagang kung ano po ang pangalan ng Diyos. Okay, so magsimula tayo. Ako, conforme ako, no? Na hindi ako naniniwala na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah o Yahweh, Yahweh o Jehovah. Magbigay mo lang tayo ng konting background. Sana makita ng ating mga tagapanood ito. Paki-close up mo ito mamaya, paki-close up mo lang ito. Ayan. Ano ang pangalan ng Diyos? Ito yung tetragrammaton na tinatawag. Meron kasi nakasulat ito, mga 6,000 plus sa Hebrew, sa Bible. Ito yung mababasa. Ito consonant to eh. No? Puro patinig. Diba? Walang katinig, walang vowels. Paano mo mababasa to? Eh, ultimong may-ari ng lingwahe ng mga Hudyo, Hebrew. Eh, wala na. Hindi na nila kayang basahin ito. Ngayon, nagkaroon pa ng superstition. Although may batayan daw sila sapagkat daw siya huwag mong banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang katuturan. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Okay? O hindi na nila alam kung paano pagbasa nito. Ang katumbas ito sa English, YHWH. O paano mo babasahin yan? O hindi po Yahweh yan. Sapagkat yan ay naging Yahweh lang bandang ulat. Mga 6th and 7th century, ang ginagawa kasi ng mga Masoretes noon, o Masorete, yung mga Masoretes, yung YHWH, nilagyan nila ng bawel ng Adonai. Dinagdagan. Para pag binasa daw, Adonai ang babanggitin. Pag sinabing Adonai sa Hebrew, Panginoon. Pero later on, yun ang naging nakagawian, basahin ito bilang nagkaroon ng vowels naging Yahweh. Pero, to make the story short, no? Kasi pareho namang invento ng tao yan. Noong 1270, nagkaroon ng kauna-unahang record, no, na mababasa na mayroong Jehovah. At ito'y sa panguna ng isang Spanish Dominican, no, isang Dominican, Espanyol to, Kastila. Ang pangalan si Raimundos Martin. Ilustrate po yan. Siya po ang nag-introduce ng salitang Jehovah. Pero sa Katoliko, kasi itong mga saksi ni Jehovah, ito yung pinaglalandakan nila ng pangalan ng Diyos eh. Tinago daw ng Katoliko, hindi ho, Katoliko nga nag-invento nito eh. Nang-open lang ang mga saksi ni Jehovah. O nagsimula yan, 1270. Hindi pa rin tama itong Jehovah, mali yung Jehovah. O ngayon, ano tayo? Sabi ni Kaeli, mali daw yung Allah. Sabi ni Kaeli nun, nakikinig tayo, bumatay daw tayo sa matandang Biblia. Sabi niya ganun eh. Sarap tanongin si Kaeli dyan. Ano kaya yung pinakamatandang Biblia? Wala lang original. Kasi nasabi niya, Codex Sinaiticus. Sa Codex Sinaiticus, sasablay si Kaeli dyan sapagkat meron dong Epistles of Barnabas at saka meron dong Shepherd of Hermas. Yung Shepherd of Hermas, salungat kay Kaeli. Kung tinatanggap niya ang genuine, ang totoong Biblia, yung Codex Sinaiticus, wala na ngayon yung dalawang, sa Codex Sinaiticus, yung dalawang aklat na Epistle of Barnabas at saka Shepherd of Hermas na sumasalungat kay Kaeli sapagkat sa Shepherd of Hermas,
mali yung paniniwala na maraming Diyos. Paano malalaman kung totoo ka? Paniniwala ka sa nag-iisang Diyos lamang. Eh hindi ganun si Kyle, maraming Diyos ka. Lahat yung tunay. O nasaan na ngayon yung Epistle of Barnabas at saka Shepherd of Hermas? Wala na ngayon sa Bible natin na meron tayo ngayon. Eh kung Codex Sinaiticus ang pinagbabatayan ng tama. Magkagayon pa man, sabi niya, pumunta tayo sa luma. Eh meron siyang pinapakilalang Biblia, paborito nila yung salitang ang Biblia. Ano yung Ang Biblia, ang sali ng Biblia. Eh Tagalog yan. Eh pero mas luma itong Arabic. Oo. Mas malinaw yan. Ang pinag-uusapan natin, wala daw sa, lumalabas mali yung Allah, wala daw sa Biblia. Eh paano kaya kung meron po sa Biblia? O halimbawa, magbasa tayo. Pwede na din. Tama, no? Sa Genesis 1:1 pa lang, mababasa mo na yung Amen. Ang sabi dyan, Al-Badri khalaq Allah. Ayun o, Allah. Khalaq Allah. As-samawati wal-ard. Basahin natin. Nagpasimula, basahin mo. Basahin natin, no? Basahin natin sa... In the beginning, di ba? Basahin natin, no? English. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Oh. Allah created the heavens and the earth. Allah, ito po yung Allah, kaya ito po. Paano sa una pa lang ng Christian Bible to, ah. Oh, Christian Bible mo yan. Wala naman yung Bible. Wala naman yung Bible eh. Mga Arabong Kristiyano. Quran sa atin. At kung ito, if I'm not mistaken, ito nagsimula 12th century. At ang Arabic Bible, nagpasimula pa nga noong 9th century. Pero yung kabuuan niya, 12th century, may Bible na, Arabic Bible. Mas matanda pa sa King James Version. Eh si King James Version na pinagbatayan ng ang Biblia, eh 1611 eh. O, di ba? O, ngayon. Sana, Genesis siya. Eh yung sa Mark, chapter 10, tama? Chapter 10 ng Mark, basahin natin. Ito yun, no? Sabi ni Jesus Christ, walakinna Yeshua qala lahu limada tad'uni as-salih laysa ahadun salihan illa wahidun wa huwa Allah. Wa huwa Allah. Sa English, basahin natin. Oh, ito po, Allah, paki-close-up mo nga. Pakibasa mo sa English. Basahin natin, ha? Tingnan mo, hindi. I-translate muna natin ito. Sige. Pag sinabi mong wahuwa, Wa huwa Allah. at siya, si Allah, kasi huwa, ay pronoun to eh. Pronoun sa English, he, sa Tagalog, siya. Siya isa. Basahin natin sa English, sa English. Kaya hindi maramdaman kung bumabasa sa English, ito kasi nakalagay. Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. Walang ibang mabuti kundi si Allah lamang. Yun ang dapat na translation yan dito. Eh sa matandang salin, sa matandang version ng Biblia na Arabic, which is much closer to Hebrew, eh Allah mismo si Jesus. Kaya si Jesus mismo nagsasabi, walang mabuti kundi si Allah lamang. Ayan, linaw. Tapos sasabihin mo, mali yung salitang Allah. Dala lang hindi mo pagkauna, kasi masyado ka nakistick sa Tagalog eh. Tsaka yung pagkakaintindi kasi nila, pag sinabing Allah, ang ibig sabihin sa English ay God. Okay, magpasa tayo. Mali din. Yun ang kaya ganun yung pagkakasali. Sa Biblia, yung Genesis 1:1, ang nakalagay daw dyan, Elohim. Ngayon, anong counterpart ng Elohim? Kasi yung Elohim, El sa Hebrew, may plural yan eh. Pero hindi yan maraming Diyos. O hindi din yan katulad ng pagpapaliwanag ng iba na Trinity. Hindi, alam ng Hudyo, lingwahe nila yan eh. Hindi yan maraming Diyos o hindi yan isang Diyos na composed of 3 persons. Tingnan mo yung counterpart ng Elohim. Basahin mo nga itong the first Scofield Reference Bible. O meron tayong hard text. Evidence natin ito. Hindi ito sa amin. Ito po itong Scofield, kilala itong scholar, si Reverend C.I. Scofield, Doctor of Divinity. Technic yan. Doctor of Divinity. Focus mo. Ayan, Okay, focus mo.
Doctor of Divinity yan, si Scofield. Ngayon, ano yung kanyang paliwanag, yung kanyang footnote, patungkol dun sa Genesis 1:1, yung Elohim, pakibasa mo. Yan. Elohim. Elohim. Yan. El, Sometimes El or Ela Okay, dito basahin mo. Or or El, El, strength or the strong one, and Allah, Ala. Ano yung sabihin? to swear. To swear. O, tama, isa sa, ang counterpart pala niya, Allah. Allah. Miss, small A, kasi siyempre, Amerikano to. American. Kaya Allah ang pronunciation nila. O ayan o. Hindi na, yung mismong Biblia ginagamit natin para patutuo laban sa kanila, particular kay Kari Resure. Kontakin mo, kontain mo yung salitang Allah. Pangalan Allah. Ang pagka-natural Tagalog binabasa mo sa Tagalog maraming Panginoon ang mababasa mo doon, o Diyos. Pero, tama yung sinabi mo, siningit mo kanina. Yung Allah, napakinggan ako radyo dito yung Allah daw yun daw yung sabihin ng Diyos. Mali. Yung Ila, yun ang Diyos. Yung Allah, yun ang proper name. So, sige, pag nilinaw ulit, no? Yes. Pag sinabi nating Diyos, yung salitang Diyos, ito yung Tagalog. Ngayon, pag sinali natin sa English yung salitang Diyos, ito ay God sa English. Yes. Ngayon, yung God, pag sinali natin sa Arabic na lingwahe, ito ay Ilah. Ngayon, ang tanong, ano nga ba ang pangalan ng Diyos? Ayan. At yan ang sasagutin natin. Yan. Bago yan, basahin muna natin yung nandito. Tingnan mo, napakatibay ng sinasabi rito. Sa Isaiah yata. Kaya, ito yung mababasa natin sa Isaiah 45:5. Ana huwa Rabbu wala ilaha. O sabihin yung ilaha. Ilaha. Diyos. Diyos. Ilaha. Pakiklausap mo nga ito. Ayan. Ano pinapatunayan natin dito? Na sa Biblia mismo, inaamin yung salitang ila, o ila pala, ila ay Ang salin ay Diyos. Hindi. Kasi ang sabi rito, ako ang Diyos, at wala ng iba. Pagkatapos, so iba yung Diyos, no? Sa salitang Allah. Sapagkat dito sa 46:9, ito naman ang mababasa natin. 46:9. Basahin natin. Kailangan kumamit tayo ng ilaw. Okay. Mamaya tatagalugin natin. Tadakkaru umuran gabrata al-qadimata lianni ana Allah. Walang, ako si Allah. Pakiklose up mo nga. Yung nakapula, may line na pula. May mark na pula. Malabo na yung mata natin, nililit kasi ng letra. Oo nga Ang sabi nito, li'anni ana Allah. Li'anni ana Allah. Ako si Allah. Oh. 46:9 ng Isaiah. Kaya lang yung sa Ayan po yung Allah. Nagpapakilala ang Diyos. siya si Allah. Kasi wala ng Diyos kundi siya. Libro ng aklat ng Anebo. Yung salitang ila, yun ang Diyos. Yung proper na walang Diyos, walang ila, kundi ako si Allah. Yun ang proper Ako name. na si Allah. Yun ang proper name. Una sa Genesis, proper name Allah. Si Kristo nagpaliwanag o pinakilala niya ang Diyos sa pangalan Allah. Yung mga scholars ng Biblia, sinasabi Allah. Ito lang naman si Kael Soriano na Tagalog, puro Tagalog. Masyado kang nakadiktik sa Tagalog ang Biblia. Kung babasa-basa siya, paminsan-minsan ng Espanyol. Diba? Wala pa rin Kaya lang, bakit po sinasabi ngayon? Nalalagay ka ngayon sa kahiyan dahil bakit po sinasabi ngayon? Mali ang salitang Allah. Samantalang nasa matandang Biblia yung salitang Allah. O paano mo yung sasagutin ka? Maiiwan tong tanong na to sa mga aliporis mo na napaniwala mo. Tama. Panahon na para sagutin nyo ang Muslim. O ngayon, sa Quran wala tayong problema. Kaya nga ang mga Muslim, may Muslim ba nagtatalo? Ano pangalan ng Diyos? Wala na magtatalo Muslim. Kita mo, isang Biblia,
Ha? Kapwa nagsasabi. Pero eto, sige, sakuran muna tayo. Basahin natin, kapatid, chapter 3, verse 1. Chapter 3, verse 1. Ito yung sa Suratul Imran. Oo. Suratul Imran. Chapter 3, verse 1. Verse 1, verse 2. Verse 1, verse 1, verse 2. Alif Lam. Alhamdulillah, Alif Lam Mim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ano bang sabi dyan? Ito. Sa Tagalog, Audu billahi minash shaitanir rajim. Alif Lam Mim. Mga titik na alif, Yes. la, mim, o la, ma. Ito yung mga titik sa wikang Arabic na tanging si Allah lamang ang nakakaalam sa tunay nitong kahulugan. Ayan, ito naman, Si Allah. ito naman, no? Si Allah, walang Diyos kundi Siya. Hindi na. Ang buhay, Allah. ang tagapagpanatili. Si Allah, walang ilah. Wala, Si walang iba. Allah, ang pangalan. Walang Diyos, kundi Siya Siya. lang. Okay. Wala na. Dapat ba nating paliwanag yan? Wala ka na ipapaliwanag yan. Ang pangalan niya, Wala nang paikot-ikot eh. nagpakilala siya. Nung siya'y nangusap kay Moses, ganun din. Suratul Aqaf. Sabi niya, chapter 20, 20, verse 14. 14. Sige, paribasa mo. Ito. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innani ana Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Pakibasa mo sa Tagalog. Verse 14. Tunay. Tunay na ako ay si Allah. Oo. Walang Diyos kundi ako. Kaya sambahin mo ako at panatiliin mo ang pagdarasal para sa paggunita sa akin. Ayun. Tunay na ako ay si Allah. Ano pangalan niya? Allah. Allah. Tapos sasabihin ni Kaeli, mali yung Allah. Babaw na ni Kaeli. Hindi. Pasensya ka na, Kaeli. Nagbabasa Muslim eh. Parang lumalabas. Nangangatwiran pa kami. Sabi mo, maghanap ng matandang Biblia. Ito, mas matanda oh. Kaya sa Biblang pinamimigay mo. O hindi ito, punong-puno ng Allah ito eh. Tama. O, si Kristo mismo nagsabi, bakit mo ko tinatawag ng mabuti? Walang mabuti, kundi isa lang, si Allah. Ngayon, malinaw sa Quran, di ba? Walang pagtatalo. Direkta. Meron siyang sinabi, ang sabi niya, ang pangalan ng Diyos ay Ama. Ama. Meron siyang ginamit eh. Pakibasa mo Isaiah 63. Isaiah 16. Chapter 63 verse 16. Punta natin. Alam mo, meron akong record dito, kaya lang wala ng panahon. Meron siyang hindi sinasabi dito eh. Pag pinasa dyan, meron pinuputol. Isaiah 63:16. Yan. Isaiah 63:16. Sabi na. Sapagkat ikaw ay aming ama. Bagaman hindi kami nakikilala ni Abraham at hindi kami kinikilala ng Israel, ikaw, O Panginoon, ay aming ama, aming manunubos, noong una pa ay ang iyong pangalan. Ganito niya basahin yun. Ikaw ang aming ama, na mula sa walang pasimula, doon sa isang salita, ay siya mong pangalan, na wala yung salitang manunubos. Manunubos na wala eh. Ang tinutukoy na pangalan dito, ikaw ang aming ama. Hindi naman sinabi, pangalan mo ama. Hindi. Ikaw ang aming manunubos. Na! Yun ang antecedent eh. Yung tinutukoy na, ano yun? Yung uling salita. Ikaw ang aming manunubos. Ha? Nung una pa ay iyong pangalan. Ano pangalan? O di manunubos. Hindi ama. Mali ang turo ni Kaeli. Ang tinutukoy pong pangalan dyan, manunubos. Savior. Hindi pa rin yung pangalan. Kung paliwanag niya, pangalan daw talaga ng Diyos, ama eh. Katangi yan. Lumalabas, ama lang eh. Oo, ama lang. Wala naman, di ba? Wala naman tayong tutol sa salitang manunubos. Kasi sa Diyos,
ang Diyos nagpakilala sa Quran, marami po siyang pangalan at katangian. Yan ang basahin natin. Attributes. Yes. Pero meron siyang isang proper name. Yes, proper Yun yung name. Allah. Pero meron siyang mga ibang pangalan at katangian. Attributes. Yes, attributes sa English. Basahin nga natin kapatid sa Tagalog. No? Ito yung nakalagay sa kasulat sa chapter 15. Shot lang po Ito. 22, 23, and 24. Siya ay si Allah, Okay. na walang Diyos kundi siya. Wala siyang Lord. Ang linaw. Linaw. Wala nang pagkatalo sa mga Muslim eh. Allah! Ang pangalan ng Diyos. Proper name niya. Tuloy. Walang Diyos. Hindi lang yun. Walang Diyos kundi siya. Ang nakaalam Nakakala. sa nakalingid Nakalingid. at nasasaksihan. Sasaksi. Nakakala. Siya ang napakamaawain. Napakamawain. Ang maawain. Ang maawain. O, kita mo? Tuloy. Siya ay si Allah, na walang Diyos kundi siya. Ang hari, Hari. ang banal, Banan. ang sakdal, Ang sakdal. Ang sabihin ng sakdal, walang kapintasan. Free from all defects. ang tagapagpatiwasay, Nakapagpatiwasay. ang tagapagbantay, Nakapagbantay. ang matatag, Matatag. ang malasupin, Malasupin. Palasupin. o palasupin, ang palasupin, ang nakapagmamalaki, napakamalwalhati ni Allah kaysa sa mga itinatambal nila. Siya si Allah, ang tagapaglikha, Paglikha. ang may kapal, May kapal. ang tagapag-anyo. Nagapaganyo. Taglay niya ang mga pangalan na pinakamaganda. Mga pangalan na pinakamaganda. Taglay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Marami siyang pangalan. Naglulwalhati sa kanya ang anumang nasa mga langit at lupa. Siya ang matatag, ang marunong. Ang marunong. O kita mo, ang daming pangalan na sinabi ng Diyos. Diba? O. Wala naman tayong problema dyan sa... Hindi, pero kita mo, kung ipakilala niya ang pangalan ng Diyos Ama, mali pa rin yung talatang bilahin niya. Hindi talaga, kumbaga, absolute truth. Ha? Ikaw, manunumbos ang tinutukoy dito. Halatang nandalo ako na. O, kita mo sa Quran, ang linaw. O, marami siyang pangalan at katangian. Sa kanya, taglay niya ang mga magagandang pangalan. Sa kanya lamang yun. So, ngayon, meron siyang pangatira. Kung tinuturing mong ama o anak ka, dapat itawag mo sa Diyos Ama. Kasi nga naman, kung ang pangalan ng tatay mo ay Pedro, hindi mo tatawagin ng tatay mong Pedro. Dapat Ama. Manalangin daw Ama. Alam mo yung tinutukoy niya, may turo daw si Kristo, ganito ganyan. Tsaka natin tatalakayin. Ito lang tanong natin. Kung totoo na dapat Ama ang itawag natin sa Diyos, kung totoo na dapat Ama pag nagdasal ka, bakit po ang mga apostol sa gawa, hindi po nila tinawag na Ama? Dumuna tayo sa gawa kaya alam ko yung mga talatang pinagsasabi ni Pablo patungkol sa Ama. Step by step muna ang ating diskusyon. Pero siguro maisingit ko lang saglit. Sige. Ito kasi may binanggit si si Jesus dito sa Biblia, no? Sabi niya rito sa Juan 17:26, sabi ni Jesus, ipinakilala ko sa kanila ang pangalan mo at aking ipakikilala upang ang pag-ibig mo sa akin ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Kaya nga ang tanong dito, ano yung pangalan na ipinakilala ni Jesus? Bakit kung babatay tayo sa Arabic Bible, wala na tayo. Wala na iba. Kasi sabi niya, walang mabuti kundi isa lang. Si Allah. Sumagi sa isip ko kung yung mga Arabong Kristiyano, Ama ang sasampahin nilang pangalan, parang kailangan pa yata nila mag-aral ng Tagalog. Kasi nga, magulo. pag Tagalog ka nagbase, ay, Sasablay. siyempre, kumbaga, tinabunan ito Kita mo, ultimo mga scholar, counterpart din pala ng Ela o Elohim ay pati nga yung Yahweh, ito challenge ko. Lahat ng Biblia may salin na Yahweh o Jehovah. Ang katumbas nandito sa Arabic Bible, Allah. Mali yung Jehovah, tsaka Mali talaga. Yahweh, inimbento lang yun. Hindi kasi mabasa yung one is the Pero may nabasa ako, typographical pa. meron na tayong ipalabas patungkol dyan kung ano yung proper na pagbasa sa YHW. Sir Karashik, hindi rin naniniwala na yan talaga yun yung pangalan. No?
Pagtawag lang mo. Magkagayon pa man, doon tayo ngayon. Eh, may pangalan pala talaga ang Diyos. Ngayon, ito, bigyan tayo ng halimbawa. Sabi daw kasi niya, eh, pag anak ka ng Diyos, hindi ka tatawag na Diyos o ano pa man, kundi Ama. Eh, bakit po ganito manalangin yung mga apostol? Tingnan niyo, basahin